Naiproklama na ng COMELEC ang Gabriela bilang ika-44 na party list winner sa 2025 midterm polls. Ngunit naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para ipawalang bisa ito. Ayon sa task force, labag ito sa saligang batas at may pending cases pa ang party list sa COMELEC. Si Margot Gonzalez magbabalita. Balik kamera na si Sara Ilago matapos ang proklamasyon sa kanya ng Commission on Elections sa COMELEC sa pwesto. Naibalik ito matapos baguhin ng COMELEC ang competition para sa mga panalong party list. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na ang Gabriela ang kukumpleto sa 20% party list allocation sa Kamara, nagkatumbas ng 64 na party list representatives. Pero ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ALCAC, unconstitutional ang hakbang na ito ng komisyon dahil lalagpas na sa 20% ang alokasyong pinapayagan ng batas kung ipuproklama sa pwesto ang Gabriela. Dahil dyan, dumulog na ito sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang proklamasyon sa pamamagitan ng petisyon para sa status quo anti-order bilang kanilang alternative petition sa kahit hindi na aplikable ang apila para sa pagpapalabas ng temporary restraining order. Abogado nila sa petisyon ang Office of the Solicitor General. We firmly believe that instead of having 64, which is an increase of one seat, because before this issue came up, 63 out of 317 lang ang ating allowed na representative ng party list sa House of Representatives, which is 19.87%. Okay? So bringing that up to 64 would be more than 20%, which we believe is constitutionally inconsistent based on a jurisprudence, specifically Banat versus COMELEC, which sets the ceiling of allowable and authorized number of party list representatives to 20%. Hindi po pwedeng lumampas. Hirit pa ng NTF-ALCAC, hindi pwedeng tuluyang makaupo ang Gabriela dahil kahit ito ay may pending na mga kaso sa COMELEC noon pang 2019 na hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba ng komisyon. Ilan dito ang pagtanggap ng foreign fine para sa kanilang operasyon na labag umano sa saligang batas at ang isyu na may kaugnayan sa karahasan. Apela nito, huwag sanang selective ang COMELEC sa mga kasong i-resolba. Matatanda na hindi pinaupo ng COMELEC ang Duterte Youth sa pwesto matapos resolbahin ang kaso nito noong 2019. Sa amin lang sana, and this is our appeal to the COMELEC also, pareho sana yung treatment natin sa iba-ibang mga party list group. Kasi there are groups that are similarly situated. Meron silang pending case before the COMELEC pero hindi na-proclaim. Whereas ito, in fact, Kabataan Party List also has a pending case before the COMELEC, which was filed in 2020. So, sana pareho na pag ikaw ay may pending case at hindi ka prinoklama, it should be applicable to everybody. Ayon kay Assistant Soljan Angelita Miranda, ang pag-upo ng kandidato sa pwesto na hindi naman ibinoto ng mga tao ay paglabag sa right of suffrage ng mga Pilipino. We are availing of all those remedies in order to protect the interest of the electorate because, the right of suffrage is the most sacred, one of the sacred rights of the Filipino citizen. So seating one, which obviously did not really win in the 2025 election, is an affront to the choice of the people of the Philippines. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.